Live sa Aliw 23 at sa Facebook at YouTube ng DWIZ Ronda Pilipinas, Monday to Friday, 10 a.m. Papalakas ng papalakas, palinaw ng palinaw, mga balita at impormasyong naiintindihan dahil malinaw mong nalaman. Tutok lang sa DWIZ mula umaga hanggang gabi. Updated on air and online. DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ. Makisali sa mainit na talakayan sa Karambola. Live na napapanood ang Karambola via DWIZ 882 Facebook page. Maaari ninyong ipadala ang inyong mga komento o opinyon sa aming mga text line 0908-136-6060 o tumawag sa aming hotline 470-1750-54. Karambola Nationwide! DWIZ Manila, DWIZ Palawan, DWIZ Dagupan. DWIZ can now be heard anytime and anywhere. Just download the DWIZ app on Apple Store and Google Play Store. Get updated with the latest news in and out of the metro and participate in the discussion. Nagbabalita, naglilingkod sa lahat ng Pilipino. Aliw Broadcasting Corporation. Noon hanggang ngayon, 73 taon sa Dagupan. 89.3 DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng M. Luwilier. Basta kwarta padala, mag-M. Luwilier na. Lahat sigurado. Todong balita, Lunes hanggang Sabado dito sa DWIZ FM 89.3 News Radio Dagupan. ng Dagupan. Kami po ang mga tagapagbalita. Ako po si Susan Valdez Yadaw. Ako naman si Liway Manantan, Iparagire. At ngayon sa ating mga headlines, sa ating balitang pambansa, suhulan sa Manila Bay Reclamation, binuking. Todo balita! China itutuloy depensahan ang Scarborough matapos tanggalin ng Pilipinas ang floating barriers. Todo balita! COA budget lusot agad sa Senado. Todo balita! Bawas buwis sa imported bigas, tablado kay Pangulong Marcos. Todo balita! Sa ating mga lokal na balita, bangayan sa Sangguniang Panlusod ng Dagupan, tumitindi. Todo balita! Lingayen LGU sumalang sa SGLG National Validation. Todo balita! Two-story multipurpose building sa Mangaldan National High School, tapos na. Todo balita! Sa balitang pampalakasan, UAAP Season 86 didribble sa September 30. Todo balita! At ngayon sa detalye na ating mga balita, isiniwalat ni Senadora Cynthia Villar na inalok ang kanyang asawa na sumosyo sa Manila Bay Reclamation para tumigil siya sa pagkontra sa proyekto. Ibinunyag ito ni Villar sa joint hearing ng Senate Committee on Environment, Natural Resources and Climate Change Joint at Committee on Urban Planning, Housing and Resettlement nitong Miyerkules. Ayon sa senadora, nilapitan daw ng isang negosyante ang asawa niyang si Manny Villar, ang chairman ng Vista Land and Lifescapes, para sumosyo sa proyekto pero tumanggi ito. Kasabay nito nagduda si Senator Villar na may kumita sa Philippine Reclamation Authority para dahil sa nadoble ang inisyong permit ng reclamation sa Cavite. It's common sense kasi akala nyo naive kami, we've been in this world for long, why will you do something it's not right, din pa niya. Lagay ng Beijing na humaharap sa mga Pinoy na mangisda.
Una nang ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang special na operation ng pagtatanggal sa harang dahilan para atasan ni National Security Advisor Eduardo Año ang Coast Guard na putulin ang barrier sa timog silangang tarangkahan ng Bajo de Masinloc. Pilit na iginigit ng China na kanila ang Bajo de Masinloc, bagay na kanilang tinatawag na Huangyan daw kahit binaliwala na ng 2016 arbitral ruling ng Permanent Court of Arbitration ang 9-dash line. Ang naturang linya ang ginagamit ng mga Chino para ikatwiran sa kanila ang halos buong South China Sea. Nasa loob nito ang West Philippine Sea, bagay na pasok sa 200 nautical mile EEZ ng Pilipinas. Pikong-pikon si Senador Raffy Tulfo sa patuloy na pag-isnab sa Philippine Charity Sweepstakes Office o General Manager Mel Robles sa imbitasyon ng Senado. Kayo sa PCSO, parang sa tingin ninyo, you guys are very special. I don't know kung anong pinagmamalaki ninyo. Lalo ng boss nyo na si Robles, payag ni Tulfo matapos hindi dumating si Robles sa hearing ng Senate Committee on Games and Amusement. Ang Resolution number 253 tungkol sa issue ng integridad ng Lotto Games at ang Resolution number 466 tungkol naman sa prize fund na nire-remit ng PCSO. Bago ito, 3 beses na tinakdang pagdinig ng committee at sa tuwing pinapadala ng imbitasyon si Robles at iba pang opisyal ng PCSO, sumasagot sila na hindi sila makakadalo sa pagdinig. Tanging sa Attorney Maria Katrina Nicole Contracto ng Office of General Manager at John Derek Sean Kula, ang manager ng Legal Department ng PCSO, ang dumadalo sa hearing. Tablado kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mungkahi na pansamantalang bawasan ang buwis sa inaangkat o imported na bigas. Ito ang naging desisyon ni Marcos sa sectoral meeting sa Malacanang kung saan iprinisinta ng National Economic Development Authority o NEDA ang mungkahing rice tariff reduction. Sinabi ng Pangulo na napagdesisyonan nila ng Department of Agriculture at economic managers na hindi napapanahong bawasan ang buwis dahil ang projection sa pandaigdigang presyo ng bigas ay pababa. Idinagdag pa ng Pangulo na ang taripa ay ibinababa lang kapag pataas ang presyo ng produkto. Matatandaan na inirekomenda ng NEDA ang pagbabawas sa taripa sa imported na bigas para mapababa ang presyo sa mga pamilihan. Subalit maring itong tinutulan ng ilang grupo ng mga magsasaka dahil pakikinabangan lang umano ng importers habang lalong babagsak ang presyo ng palay. Dumako naman tayo sa ating mga lokal na balita. Tumitindi ang bangayan sa pagitan ng majority at minority bloc sa Sangguniang Pansod ng siyudad ng Dagupan. Noong Martes, 3 miyembro ng majority 7 na naka-leave at 4 na miyembro lamang ang present at dumalo sa session sa pamamagitan ng Zoom platform. Samantalang kumpleto ang 5 minority na kinabibilangan ng mga konsehal na kaalyado ni Mayor Belen Fernandez. Dadalawa lamang ang proposed resolution na naka-agenda kaya't inakala ng majority na madali lamang ito at napagkasundoan na sa Zoom na lamang sila dumalo. Ngunit 3 mahalagang ordinansa ang ipinasa ng minority sa kabila ng pagtutol ng majority. Kabilang dito ang annual budget for 2023 na nakakahalagang 1.3 billion. Ayon kay Councilor Dada Reyna na siyang majority floor leader, very disappointed sila sa ginawang ito ng minority na nagpapakita ng kakulangan ng transparency. Ito ay sa pagsisingit nila sa agenda at pagpasa ng mga ordinansa na walang pahintulot ang majority. Dismayado rin daw sila sa partial na pagtrato ng presiding officer sa kanila na naging unfair at nagbingi-bingihan sa kabila ng ilang ulit na pagtawag ni Councilor Red F. Mejia upang ma-recognize sa pagre-raise niya ng parliamentary inquiry, point of order at objection. Bagkus itinuloy lang daw ni Vice Mayor Brian Cua ang pag-recognize sa kanyang mga kasama na nag-move para ipasa at isulong ang nominal voting para sa pagsisingit at pag-approve sa mga ordinansa. Itinuturing na mali at may irregularidad sa sinagawang pagpasa sa budget dahil ayon kay Reyna, kinakailangan ng qualified majority sa pagpasa ng budget. Ibig sabihin, kinakailangan ng bilang ng majority ng lahat ng mga miyembro ng sanggunian at hindi ng simple majority o bilang ng majority na present lamang. Agad namang sumulat ang majority sa sekretary ng sanggunian na huwag i-transmit ang ordinansa sa opisina ni Mayor Belen Fernandez dahil sa sinasabing mga irregularidad.
Sumailalim sa national validation ang lokal na pamahalaan ng Lingayen para sa 2023 Seal of Good Local Governance o kaya SGLG ngayong September 28 ngayong araw. Masayang sinalubong ng lokal na pamahalaan ng Lingayen sa pangunguna ni Mayor Leopoldo Batawil kasama ang mga empleyado ng munisipalidad, ang SGLG validator na mula pa sa National Capital Region na si Cluster Head Adrian Lopez, LGOO7, na inasistihan naman ni Carla Joyce Reyes, Admin 86 ng DILG. Bago naman tuluyang sumabak sa table validation at on-site ocular inspection ng iba't ibang pasilidad, nagpahayag muna si Ginoong Lopez ng kanyang taus-pusong pasasalamat sa naging mainit na pagtanggap sa kanya ng lokal na pamahalaan. Ngayong taon, ang SGLG ay nakafocus sa 10 criteria, kinabibilangan ng financial administration and sustainability, disaster preparedness, social protection and sensitivity, health compliance and responsiveness, sustainable education, business friendliness and competitiveness, safety, peace and order, environmental management, tourism heritage development, culture and the arts at youth development. Sa iba pa natin mga balita, natapos ng Department of Public Works and Highways, Pangasinan 2nd District Engineering Office ang pagpapatayo ng 2 palapag na multipurpose building sa Mangaldan National High School sa Mangaldan, Pangasinan. Sinabi ni Esperanza Tinasa, ang Regional Public Information Officer ng DPWH, na ang istruktura ay tinalaga din bilang home economics building ng paaralan upang magsilbing mahalagang espasyo para sa proseso ng pagtuturo at pagkatuto. Ang sukat nito ay 12.20 meters by 11.15 meters. Kasama sa gusali ang mahalagang feature tulad ng pagpipinta, mga electrical system, outlet, lighting fixtures, amenities gaya ng maluwang na activity area para sa mga practicum, kitchen sink at comfort room. Sinabi niya na nagbibigay ito ng kapaligirang kaaya-aya sa pagsagawa ng iba't ibang mga aktibidad sa pag-aaral at pagsasanay na may kaugnayan sa mga kasanayan sa kabuhayan, entrepreneurship, paghahanda at serbisyo sa pagkain at inumin, Ang pagsasabatas ng Republic Act 11962 ang tinatawag na Trabaho para sa Bayan Act. Bilang isa sa principal authors ng nasabing batas at bilang chairperson ng House Committee on Foreign Affairs, sinabi ni Arenas na malaking bagay ito para sa kanya dahil personal niyang isinusulong ang pagkakaroon ng patas, maayos at makataong trabaho para sa mga OFW mga kababayan na nagtatrabaho sa ibang bansa. Nakasaad sa batas na ito ang suporta ng pamahalaan sa micro, small and medium enterprises at sa patuloy na pagpapataas ng antas at kalidad ng trabaho sa Pilipinas sa pamamagitan ng digital technologies and innovations, upskill programs, pagtugon sa job mismatch at low quality jobs. Pinangunahan ni District Engineer Maria Venustorio ng DPWH Pangasinan 3rd District Engineering Officer at President ng DELP Region 1 Chapter ang pamamahagi ng mga office supplies at instructional materials sa mga guro habang ang mga mag-aaral at magulang ay binigyan ng merienda tumblers. Ang inisyatibang ito ay naglalayong magbigay ng inspirasyon at palakasin ang kumpiyansa ng mga mag-aaral na maging mahusay sa akademya, sabi pa ni Torio. Dumako naman tayo sa balitang pampalakasan. Kasado na ang lahat para sa pagbubukas ng UAAP Season 86 Men's Basketball Tournament na papalo sa September 30 sa MOA Arena sa Pasay City. Nagharap-harap na ang mga coaches ng 8 teams na sasabak sa season na ito sa pangunguna ng defending champion Ateneo de Manila University at runner-up University of the Philippines. Nakasentro pa rin ang atensyon sa Blue Eagles at Fighting Maroons sa mga teams na may pinakamalakas na line-up sa season na ito. Hawak ni Coach Tab Baldwin ang Blue Eagles habang si Coach Goldwyn Monteverde naman ang magmamando sa Fighting Maroons na kampiyon noong season 84. Kasama pa ang De La Salle University at National University na posibleng maging bahagi ng Final Four base na sa pananaw ng mga coaches.
Sumanyo ang kabuuan ng ating mga balita o nating newscast sa ating Todo Balita sa hapon. Kami po ang mga tagapagbalita. Ako po si Susan Valdez Yadaw. Ako naman si Liway Manantan, Iparagire. Kantabi natin ating co-pilot si Robert Garcia. Ang oras po natin, ganap ng 5:16. Ang oras hatid sa inyo ng St. Vincent Drugstore. Kung saan kayo makakabili ng dekalidad, ngunit kayang mga gamot at medical supplies. St. Vincent Drugstore matatagpuan sa harapan ng Region 1 Medical Center sa Dagupan. Tara na, bili na! DWIZ. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng M. Luwilier. Basta kwarta padala, mag-M. Luwilier na. Lahat sigurado. Huwag papayag na wala kang alam sa balita. Maiiwan ka niyan. Huwag kang papayag na hindi mo alam ang latest. Ma-out of place ka niyan. Programang hatid ang tamang balita at tamang impormasyon. Hindi lang sa Maynila, kundi sa buong bayan. Ronda Pilipinas. Pinakabago at pinaka-updated na mga pangyayari. Ihahatid live. Ronda Pilipinas. Kasama ang gigising sa inaantok mong dugo, si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Makinig sa buong Pilipinas sa DWIZ Manila hanggang saan mang sulong nationwide sa lahat ng DWIZ local stations sa buong bayan. Watch din ng live sa Aliw 23 at sa Facebook at YouTube ng DWIZ Ronda Pilipinas, Monday to Friday, 10 a.m. Tara na tumasyal sa ating pinagmamalaking 100 Islands National Park. Subukan ang mga bagong amenities at activities katulad ng zipline, rappelling, wall climbing at helmet diving at mag-cliff diving sa Imelda Cave ng Marcos Island. Halina at mag-overnight sa bagong guest house sa Quezon Island. Mayroon din tayong bagong 2-story pavilion, floating cottage at mga gazebos. Isama po ninyo sa inyong itinerary ang 3 most developed islands: Quezon Island, Governor's Island at Children's Island. Tiyak nahahangaan din ang ganda ng Quirino Cave, Romulo Cave, Imelda Cave, Cathedral Cave, Coral Garden, Bat Island at Cuenco Tunnel. Welcome sa New 100 Islands. Hahangaan, babalik-balikan. I choose 100 Islands. I choose 100 Islands. Alaminos City, para sa lahat. Ang patuloy na pagpapaganda sa 100 Islands National Park at lungsod ng Alaminos ay pinangungunahan ni Mayor Art Brian Celeste. Sa mga minamahal naming consumers ng Sintelco, mayroon ng Pay Anywhere scheme na kung saan gamit lang ang inyong mga Nakabago at budget-friendly na grocery outlet sa Kalasyaw. Ang Victoria Place Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies. Mura at best quality ang mga groceries. Komportable at sa bayan pa mismo. Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies sa Victoria Place, Poblacion, Kalasyaw, Pangasinan. Magic Kalasyaw Supermarket, Housewares, School, and Office Supplies is now open to serve you from 8 a.m. to 8 p.m. daily. Located at Victoria Place, Poblacion, Kalasyaw, Pangasinan. Papalakas ng papalakas, palinaw ng palinaw. Mga balita at impormasyong naiintindihan dahil malinaw mong nalaman. Tutok lang sa DWIZ. Mula umaga hanggang gabi. Updated on air and online. DWIZ. Nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. DWIZ. Liway Manantan sa Todo Balita. Oras po natin, ganap na 5:20. Tuloy po ating programa Todo Balita sa hapon. Welcome po sa sa ikalawang bahagi. Umuulan na naman kasi madilim na naman sa labas. Ay grabe, bigla na lang. Maayos ang maghapo hanggang before 4 o'clock dito sa Dagupan. Tapos biglang kumilimlim. Pero ano na, hindi naman siya mainit. Hindi siya mainit, pero biglang kanina, around 4, biglang kumilimlim. O, ayan, at Maya-maya, maambon na. Ay, ano nga, tawagan nga natin Pag-asa kasi di ba meron sinasabing inaasahan po natin na bagyo itong buwan ng Oktubre. Pero September pa lang pahabol. Kaya lang magwi-weekend na naman kasi. Oo nga, tama ka.
Magwi-weekend na naman. Yan na naman. Ulan-ulan. Ano ba yan? Talaga weekend ang target niya. Hindi, Oo. hindi, akala mo lang kasi umulan din naman nung mga nakalipas na araw. Every hapon. Ayan, kaya lang kung magkakabagyo ng itong weekend, talagang Wag naman sana. Yung last week ng October, sana maayos siya. Kasi mahaba yun. Walang pasok. Anyway, eto po may paalala, advisory ang Central Pangasinan Electric Cooperative, scheduled power interruption. September 29, bukas po ang schedule ay yung isa, alas 7 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Ang affected area ay Padilla Street West sa Lingayen. Sa Binmali naman ay Gayaman San Jose, Channel 5, Santa Rosa Sitio, Lawak, Simon Street o Simon Street. Alas 9 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Sa bayan ng Bautista, ang affected area ay Gomez Street at Villanueva. At sa Sunday, October na yun, October 1. Ang schedule po ay alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, maghapon. Ang affected area sa Lingayen ay Bantayan. Samantalang eto naman, pangalawang schedule, alas 7 ng umaga hanggang 7:30 a.m., 30 minutes lang. Mauulit ng 4:30 p.m. to 5 p.m. sa San Carlos City. Ang affected areas ay Unitap, Padilla, Gomez, Bugalyon, Posada Street, Burgos Padlan, M. Soriano, Rojas, Kakaritan, Tanpagal. And then, October 1 pa rin, Sunday, alas 7 ng umaga hanggang alas 5, maghapon po ito. Meron yung ilang affected areas sa San Carlos, Tandok, Kintong, Nagilayan. Tama, 28 ngayon, Webes, bukas ay Biyernes. Kanina, alas 4:42 and ongoing, nagkaroon po ng unscheduled interruption. Portion ito ng Villa Santa Barbara. Merong when you're not at home or when you're sleeping na to save power and to prevent possible overheating. Yan, check your decorations to see if they have timers and use them to your advantage to avoid overheating. Kasi ito na naman, di ba? Meron na naman tayong mga nakikitang mga maagang nagpailaw ng mga bahay, mga excited. Ayan, kaya lang, palagi umuulan din nababasa yung kanilang mga Christmas decor. At marami na rin tayo nakikita mga kumukuti-kutitap na mga for sale. Mga for sale na marami dyan sa yung mga lanterns. Ayan, lanterns. Okay? At meron pa rin tayong meron din tayong panawagan din ito advisory mula sa Pag-ibig naman. Meron silang Ascenso Rider raffle promo para sa mga TNVS riders at partner drivers ng app-based logistics companies. So manalo ng bagong motor, smartphone sa 20,000 cash sa October 27. Sali na, kung i-scan lang daw yung code, huling araw para maghulog at makasali sa second preliminary draw hanggang September 30 na lang. Yun yung last day. Para sa mga partner rider. Yan. Kasalukuyan mga kaibigan dito sa ilalim po ng Schools Division Office Dagupan City. Sandali, para hindi mo wala. So, ang bawat 100 hulog mo daw katumba sa isang libreng electronic raffle number. So, mas malaki yung hulog. Ng 75th anniversary ng SDO Dagupan, meron silang concert for a cause at lahat ng performers ay understand ay mga teachers mula sa iba't ibang public schools dito sa Dagupan. So, ayan po, naka-live si Sir Gary Disolok. At hindi ko alam kung magkano yung ticket dito. Pero kamakailan ay, eto lang, nakaraang gabi ay super busy ang ating mga members ng SDO Dagupan, mga teachers in non-teaching. Meron yung activity ng Girl Scout of the Philippines Dagupan Council. Nagbigay sila ng recognition award sa mga troop leaders. And then kinagabihan naman yung gala night ng SDO Dagupan. At talagang dress to kill ang mga teachers. Congratulations kay Madam Marisa Oviedo Perez. Na siya ang chairman, naging punong abala. At bonggang-bongga na rin naman yung kanyang gown na pinasalamatan niya. Sino ba pinasalamatan niyang pinagkunan niya ng kanyang gown? Thanks to nakalimutan ko na kung sino pinasalamatan niya dun sa kanyang gown. At syempre kumita na naman ang ating mga kababayan sa Dagupan at sa ibang mga
Karatig Bayan siguro yung nagpaparent ng mga gown, Mm. ng mga coat. Ayan, congratulations. Okay, so ayun, Diamond Jubilee, no? Diamond Jubilee Night. Dagupan City 75th Anniversary Celebration. Ayan. Ayun, sabi niya, sincerest thanks kay Melba po. Gown by Melba po. Yan, congratulations. Ayan, ay yung mga pagkakataon po na kumikita po. Ating mga kababayan na nagpaparent o kaya nananahi. It's either rental or bili. Mhm. Kailangan rent, mahal din, no? Ano rin naman, babawi rin naman sila kasi 2 taon din naman na Oo. halos wala dahil dun sa pandemic. Tahimik lahat ng negosyo. Ngayon naman, o di excited din pati yung mga natenggang matagal na hindi sila lumabas. Kaya excited din silang umaura. Mm-mm. Kaya kahit na paggastusan nila, okay lang. Ay, oo. At saka minsan once a year lang naman na may malaking event sila. Lalo na itong mga teachers. Kaya todo bigay. At natutuwa tayong nakikita yung yung kanilang mga pictures. Siyempre, ang daming post sa social media. Mhm. Ayan. Okay, Anti-Rabies World Anti-Rabies Day. September 29. Ayan, sa bayan po na Lingayen, ang pamahalang, ang LGU Lingayen sa pamamagitan ng Provincial Vet Office, layon po nito na naglalayon sa paglalayon na sa pag-alaga ng mahayop na may pananagutan sa may pananagutan sila na isulong ang malusog na pagmamayari ng mahayop sa rabies, anti-rabies, at isulong ang isang malusog na pagmamayari ng mahayop sa Pangasinan. So, bukas ito, September 29, sa Veterinary Clinic, ang PBO ay nangunguna sa pagsagawa ng libreng serbisyong medikal sa may 302 alagang hayop, aso at pusa, alinsunod sa pagdiriwang ito ng 17th World Rabies Day. Mhm. Bukas ito, Meron September ng- 29. Meron tayong gustong basahin at i-share po sa inyo. Ito naman ay mensahe ni former Mayor Brian C. Lim. Mhm. Ayan, basahin ko ng buong buo yung kanyang nakapost na mensahe dito. Ang sabi niya, I have never used social media to put anyone or anything down. Never. Kanto. I do not even engage in comments even with political issues. And Nag-aadlib ang utak ko. mm, Sige, ulitin mo. ulitin ko. Sige. Ito po, mensahe po ito ni former Mayor Brian Lim. I never used social media to put anyone or anything down. Never. Unlike, I do not even engage in comments even with political issues. aluan sikara. I never even use social media to put down any of my political adversaries or opponents because I made it upon myself to a rule that if I were to use social media as a platform, it should be for something positive. Si Mayor Brian yan. Never use it to bully other people. Never, Sikara. never use it to put down other people. Mhm. Sabi ni former Mayor Brian Lim, use social media for a positive message. Yan. Si Mayor Brian yan. Si Mayor Brian Lim yan. Pag makita mo, siya yan. Totoo yan. Never mo siyang narinig na kahit yung conversation na kayo-kayo lang, hindi mo siya maririnig na naninira ng ibang tao. Mas lalo na kapag ka nasa yung nag-speech siya, wala kang marinig. The whole 3 years niya na naupo, wala kang narinig sa kanyang positive, wala kang narinig si ganito, si ganun. Wala kang narinig. Unlike yung iba, di ko alam kung sino yung iba, baka alam na nila, natigbo ka ng bibig nila, paninira sa kapwa, o kalaban nila yung sinasabi nila. Alam naman na yan ang mga Dagupeño kung sino yung mga yan. Pero, hindi na natin sasabihin baka alam na nila yan. Kung yung nasa isip nyo, yun din nasa isip ko. Yung mga kababayan po natin sa Dagupan. Kasi yung mga kababayan sa Dagupan, pag nag-uusap-usap yung mga nakikita-kita sila, meeting of the minds, nagkakaisa, pare-pareho yung comment nila. Yung kung ano yung naririnig nila, kung ano yung nakikita nila, yun yung kanilang sinasabi. Ayan. Kaya lang, siyempre, hindi nila sinasabi yun ng open. Pero alam nila. Kaya yung sinabi ito ni Mayor Brian, si Mayor Brian yan, may term natin sa kanya, napaka-disenteng tao. Oo.
napaka-decent. Kasi hindi mo At siya saka- maririnig, napaka-gentleman, hindi mo siya maririnig na may sasabihin siya against kahit na kaninong tao. At saka, pag nagde-deliver siya ng speech, marami kang mapupulot na Ang sarap makinig. Ang sarap makinig. Kasi yung, tama ka, wala siyang, hindi siya nagre-repeat performance. Wala siyang, palaging may bago. Palagi kami mapupulot na maganda. Unlike yung pakikinggan mo, nakakadalawang sentence pa lang, papatayin mo na, ayaw mo na makinig. Kasi narinig mo na yung mga sinasabi at ayaw mong marinig. Kasi alam mo na kung saan pupunta yon. Puro pambubuli, puro paninira. Pero alam na naman kababayan natin kung sino yung mga yan. Pero mga kaibigan, nabilis po ng oras natin. Babalik po kagad tayo pagkatapos po lamang ng ilang paalala. Oras po natin, ganap ng 5:33. Huwag papayag na wala kang alam sa balita. Maiiwan ka niyan. Huwag kang papayag na hindi mo alam ang latest. Ma-out of place ka niyan. Programang hatid ang tamang balita at tamang impormasyon. Hindi lang sa Maynila, kundi sa buong bayan. Ronda Pilipinas. Pinakabago at pinaka-updated na mga pangyayari ng DWIZ local stations sa buong bayan. Watch din ng live sa Aliw 23 at sa Facebook at YouTube ng DWIZ Ronda Pilipinas, Monday to Friday, 10 a.m. Ang flying connection ay isa sa mga ipinagbabawal ng RA 7832, ang batas na nagbabawal na magnakaw ng anumang mga power line materials na kung saan ang isang napatunayang lumabag dito ay maaaring makulong at magmulta ng malaking halaga. Isang paalala mula sa pamunuan ng Senpelco. MX3 capsule, tested and proven, helps avoid pain discomfort. Siak ni Kiko Villalba, may sa landscape artist. Dakkel, apasalamat ko iti Apo. Tainik kanak iti projects, iti hotels. Ken aduma-duma a cafe dito'y Baguio. Kailangan nga detalyado ak no magawat ko, iti arapaak ko, iso nga dakkel at tulong. Iti proper diet, ken healthy lifestyle ko. Kiniti, panagtumar iti MX3 capsule. Tiwala ak iti MX3, iso nga tong palbiag ko, akadwa daytoy. MX3 helps me find balance as I do things for the glory of God. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Papalakas ng papalakas, palinaw ng palinaw, mga balita at impormasyong naiintindihan dahil malinaw mong nalaman. Tutok lang sa DWIZ mula umaga hanggang gabi. Updated on air and online. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Liway Manantan at Isusan Yadaw sa Todo Balita. Oras po natin mga kaibigan, 5:36 na po ng hapon. Ayan, gusto ko lang ibahagi kanina kasi pumunta ako dyan, may coverage sa Lyceum Northwestern University. Ito naman yung kanilang MOA signing with Hobley Vision Express. At saka andon ay sina Dr. Carlo Francisco Duque, Executive 500 plus ng mga gamit kagaya na ophthalmic lenses, frames, contact lenses, and solutions at iba pa na magagamit ng mga optometry students. At yung iba daw ay, sabi ni Dean, ay ibibigay din nila sa community sa kanilang mission. At kanina napag-alaman natin na ito palang Lyceum Northwestern University College o Optometry Program, LNU lang sa buong Region 1, 2, 3 NCAR ang nag-o-offer nun. At iilan lang daw iilan lang ang schools na nag-o-offer ng optometry at saka Na kurso. Ilang dekada na ring na-introduce itong optometry, pero sabi ni Dean Deborah Mangonon, 2019 nung biglang nag-boom. Ang daming nagpa-enroll. Plus, ang daming nang medyo misirang mata. Well, for the past 2 years na pandemic, di ba? Puro tayo, At saka, napag-alaman natin na isang magandang kurso ang optometry. Mataas ang demand, mataas ang sweldo,
At saka, ano daw, contrary to sa paniniwala ng iba, 6 years lang pala siya, parang dentistry. So, kaya ine-encourage nila 6 years? Oo. 6 years, ine-encourage nila yung mga magtatapos ng senior high school at iba pa na i-consider nila ang optometry. Mataas daw ang demand. Kasi pagkatapos pwede ka na mag-put up na sarili mong Pwedeng mag-put up. Meron siyang board. Mm-mm. At saka, ang sabi, last year pa lang ng estudyante sa kolehiyo, andyan na. Meron yung hired na, inaantay nilang mag-graduate. Mhm. So, mataas daw ang hiring, mataas ang sweldo, hindi lang sa Pilipinas. At yung demand, pati abroad, ay mataas. So, yan, mga nanay, consider nyo po ang optometry para sa inyong mga anak. Yeah, magandang hapon kay Dr. Grace Sakdalan at saka kay Romer Sakdalan at saka kay Dr. Mila Mila De Vera Carino. Cariño. Taka muna. Dr. Mila Carino De Vera. Ay, hindi, De Vera Cariño. De Vera Carino. At syempre, kay Dr. Baad, ayan, optometrist din. Ang sabi Ayan. niya, paano kung hindi makapasa sa board, mataas pa rin yung hiring. Nasa marketing sila, etc. At mataas din yung sweldo. Hindi kasing taas ng optometrist, pero mataas din ng sweldo parang manager, sabi niya. So, sana i-consider ito ng mga bata, So, mga parang, nanay. okay. Oo nga, at least doktora ka pa rin. Doktora, pag ang title niya pag nakapasa, doktora. Mm-mm. Paano nyo malalaman pag pumasok kayo sa clinic kung doktora yung kaharap niya, sila? Sila naka-white. Naka-gown sila ng white. Mhm. Okay, so ulit magandang hapon and thank you very much lagi kay Dr. De Vera Cariño. Pero ngayon, nasa linya muna natin. Sonia Fiesta 2019. O sige. Nasa linya natin si Madam Helen Lavadya ng Pag-asa. Hello, Madam. Magandang hapon po. Ito pang latest sa Pag-asa Dagupan. Ito ngayong September 28. Yes, ma'am, pwede po yung taya ng panahon. Hello. Hello? Hindi ba naririnig? Sige po, ma'am. Sige po. Go ahead, go ahead po. Go ahead. Sige. Ngayon pang September 28, 2023, sa ating pong local weather situation, localized thunderstorm ang nakakapekto sa Northern Luzon. So sa pagtaya, bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may pulo-pulo mga pag-ulan o pagkidat pagkulog ang minasan sa mga lalawigan ng Batanes, Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Abra, Benguet, Mountain Province, Ifugao, Kalinga, Apayao at Aurora, dulot ng lokal na mga pagkilat pagkulog. Mahina hanggang sa katamtaman na hangin mula sa Hilagang Silangan hanggang sa Hilagang Kanluran, ang iiral sa Hilagang Luzon at sa lalawigan na Aurora. Ang mga baybaying dagat ay magiging banayad hanggang sa katamtaman ng pag-alon. Wala tayong gale warning po ngayon, so pwedeng maglayag sa mga mamisa may maliliit na sakit pang dagat. So, good news po yan sa mga magsiswimming sa weekend. Walang gale warning. Opo, wala pong gale. Opo. Yes, Ma'am Helen, yung Opo, yung parang nabasa ho namin kahapon na parang baka may mga maulan, mabagyo ang Oktubre. Kasi merong papalapit na namang low pressure ngayon sa eastern section ng Visayas tsaka Mindanao. Mhm. So Opo. yes, meron po ma'am. mga low pressure kasi malapit na. Yung isa, nawala na isa, papalapit na po. Baka yun po maging bagyo. Ayun. Wag naman sana. Hindi ba nasa Visayas siya? Nasa Visayas. Okay, thank you very much po, Ma'am Helen. Thank you po. Thank you. Ayan o. Si Ma'am Helen Labadya ng Pag-asa Dagupan. Yung So, ano yung cost ng... localized lang to. Yun pa rin. Localized na thunderstorm. Pero wala localized na consistent. Walang gale warning. Kaya mga Consistent. fishermen, pwede silang lumabas. Pwede silang mangisda. Ayan. Okay, ang bilis ng oras natin alas 5:43 na, pero nice natin i-remind pala, tuloy-tuloy yung ating butika sa radyo. Ayan, yung tumawag si
si staff ni Councilor Dada kasi i-refill na naman niya yung mga kulang. Yung mga nagamit na nating yung mga nabenta, hindi ko namin binibenta. Binibigay po natin na libre. Ayan yung mga na-claim, tawag doon na-claim ba, yung mga humihimingi na yun ang kinuha, i-refill niya. So karamihan kasi dyan mga maintenance, yung po ating butika sa radyo, bibigay po tayo ng gamot para sa maintenance ng high blood, binibigay natin. After 1 month na kayo pwedeng bumalik. Kaya yung pong iba naman, bibigyan po natin ng chance naman na sila naman yung makakuha. I-try nyo lang kasi marami po kaming stocks dito, hindi namin ma-memorize yung mga pangalan lahat. Oo, kasi mahaba. At saka mahirap i-memorize. Actually, yung gamot ko yung isang maintenance ko, hindi ko na maalala yung pangalan niya ulit. So matagal na naman nire-recall ko kung yung pangalan niya. Basta yung gamot ni Mr. Y na tatin-tatin, hindi pa rin siya nakabili. Kasi wala dito. Kaya kailangan niyang bumili. Pwede naman natin i-request yun eh. Nakakalimutan natin i-request yun kay, si kay Councilor Dada. Magandang hapon, Brian Ochave, Gloria Sanchez Maramba at saka yung grupo. Itong sa barkadahan ni na Kuyang Ralph Lawrence Kayabyab Nahera. At syempre yung ating kaibigan, si Kaaron Cristina Teng Mejia Ariola. Si Kaaron June Cadiz kanina nakita ko. Nagluluto siya ng ano yung in-order natin? Pigar-pigar. Pigar-pigar. Ayan, si Reynante Arieta, Troy De Guzman, Freddy Ramos, Ari Subando, at syempre yung kaibigan natin, si Leomer Quaton. Leomer pala first name niya. Si paano sila mahirapan, Leo na lang. Leo Quaton. Leo at syempre, Quaton. si Richard Paras, magandang hapon. At saka, syempre, yung ating mga kaibigan, sina Marites Ramos. Ng barangay Bacayao Norte. Ayan, at saka si Ganda, Athena Ganda Bautista ng Karanglaan at saka si Madam Dina Ferreira ng Bacayao Sur. Napapag-interchange ko yan. Yung Bacayao Sur at Bacayao Norte. Ako nga, hindi ko mabanggit yung Bacayao. Alam ko, Poblacion Norte like it's nasabi. At syempre, sino pa ba? Yung mga kabandaan kumot. Sina Doc Johnny Galban. At saka si Kagawad Santa Maria. Kagawad Santa Maria at saka si si Kapitan Dante Paragas at saka si General Elimer Katabay. Ayan, Bong Katabay at syempre si Kapitan Jojo Guadis. Jojo ba? Jojo Guadis si attorney. Ming. Ming Guadis. Yung kapitan. Kapitan si niya. attorney Jojo Guadis, si attorney ng LTFRB. At saka siyempre, yung sa tambak naman, si Kapitan Willie Salayo. At siyempre, si Kagawad Noli daw. Ayan, oo naman. Oo. Oo naman. Okay mga kaibigan, bilis po ng oras natin. Alas 5:47. Ang oras ay hatid sa inyo ng St. Vincent Drugstore. Kung saan kayo makakabili ng dekalidad, ngunit kayang-kayang mga gamot at medical supplies. St. Vincent Drugstore, matatagpuan sa harapan ng Region 1 Medical Center. Tara na, bili na! DWIZ DWIZ Manila, DWIZ Palawan, DWIZ Dagupan. DWIZ can now be heard anytime and anywhere. Just download the DWIZ app on Apple Store and Google Play Store. Get updated with the latest news in and out of the metro and participate in the discussion. Huwag papayag na wala kang alam sa balita. Maiiwan ka niyan. Huwag kang papayag na hindi mo alam ang latest. Out of place ka niyan. Programang hatid ang tamang balita at tamang impormasyon. Hindi lang sa Maynila, kundi sa buong bayan. Ronda Pilipinas. Pinakabago at pinaka-updated na mga pangyayari. Ihahatid live. Ronda Pilipinas. Kasama ang gigising sa inaantok mong dugo. Si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas.
Pilipinas. Makinig sa buong Pilipinas sa DWIZ Manila hanggang saan mang sulong nationwide sa lahat ng DWIZ local stations sa buong bayan. Watch din ng live sa Aliw 23 at sa Facebook at YouTube ng DWIZ Ronda Pilipinas, Monday to Friday, 10 a.m. Makisali sa mainit na talakayan sa Karambola. Live na napapanood ang Karambola via DWIZ 882 Facebook page. Maaari ninyong ipadala ang inyong mga komento o opinyon sa aming mga text line 0908-136-6060 o tumawag sa aming hotline 470-1750-54. Karambola Nationwide! Papalakas ng papalakas, palinaw ng palinaw, mga balita at impormasyong naiintindihan dahil malinaw mong nalaman. Tutok lang sa DWIZ mula umaga hanggang gabi. Updated on air and online. DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ. Liway Manantan At Isusan Yaraw. sa Todo Balita. Okay mga kaibigan, tuloy po ang ating programang Todo Balita. Meron pa tayong 10 minuto bago sumapit ang 6:00 ng gabi. Ganun kabilis ang oras. Oo. Batiin ko na rin si Kuya Benjitan. Oo nga, laka. Marami ka ng utang. At saka nasa Manila sila, walang maniningil sa akin. Si Kagawad Rose Marique, nasa Manila sila. At saka si Attorney Jen Balarbar, Secretary ng Sangguniang Panlungsod ng San Carlos City. Si Madam Marilyn Guipo, DILG officer ng Mangaldan. Ang suki ng DWIC. Okay, ngayon na SGLG. Oo, umiikot yung SGLG season. Validating team. Kahapon sa araw nasa San Nicolas sila, Balungaw. Kahapon nasa Lingayen. Lingayen, San Carlos. Kung saan-saan. At kung saan-saan. Bukas naman, sa sila pupunta? Sa Alaminos City. Kaya yan, todo yung paghahanda rin para dun sa ito kasi yung pinaka mother of all awards na tinatawag po nila. Kapag naka-receive na sila nito, ayun, para na rin silang nanalo kasi ito yata yung basis kung bakit sila nakakakuha ng PB, yung performance bonus na tinatawag. Ayan, kaya masaya sila kapag nakakakuha sila ng nagiging awardee sila ng SGLG. Yun, sabi karangalan nila yung makamit nila yung SGLG. Hindi lang daw ang SGLG is not only a seal of excellence but also a seal of commitment. Commitment to continually improve your services and programs para sa benefits ng kanilang constituents. Yan. Naalala ko dyan si the late Secretary Jesse Robredo, sabi niya, ibahin natin. Bigyan ng papuri at parangal at premyo yung mga yung mga achievers ng mga local government units. At yan nga, meron silang premyo din, di ba? May cash prize sila pero ito po ay in the form of projects. Oo, pero malaki. Tsaka nga yung kanilang performance bonus. Pero yun nga, itong SGLG po na taon-taon daw nababago. Meron silang focus merong focus ito pero taon-taon nababago. So ngayong taon, naka-focus ito sa 10 criteria, yung binasa mo kanina: financial administration and sustainability, disaster preparedness, social protection and sensitivity, health compliance and responsiveness, sustainable education, business friendliness and competitiveness, safety, peace and order, environmental management, tourism heritage, development, culture, and the arts at youth development. So marami silang kailangan mag-excel sila sa lahat ng 10 criteria na yon. Meron naman pong marami actually mga local government units na
na-accomplish naman nila. Kumbaga na-perfect Actually, nila. halos lahat naman, di ba? Kung meron yung pag nilabas na nila yung yung listahan ng mga na-accomplish, yung mga hindi nakasama sa listahan, usually may mga kulang lang. At na in the end ay natatapos naman nila na kukumpleto nila. Pero halos lahat naman ay nakukomply nila. Pero congratulations din sa mga meron yung lumabas na ba yun yung merong award yung mga yung mga counselors. Meron din yung DILG nagpaano rin sila. Pero dito sa Dagupan, mas swerte ang Dagupan kapag once na nominate ka, winner ka na, wala kang kalaban. Nakaano pa rin yung pagiging independent. Oo. Mag-isa lang niya. Mag-isa. Ang kumbaga Sa Region 1 kasi nag-iisa ang ICC o yung Independent Component City. Kaya kapag ikaw ay nirekomenda na isa ka lang na nirekomenda, panalo ka na. Pero meron din yung isa lang pala sa buong rehiyon, sana nirekomenda na lahat na yung pupwede. Kaya nga pero meron yata meron kasi yata dapat yun, mag-compete sila base sa accomplishment nila. Kung halimbawa kung yung katulad dito sa ang nagre-recommend naman yata ay ang vice mayor, 5 naman yung kanyang councilor na kaalyado. Oo. Recommend niya na sila lahat para sila na lang laban-laban sila may the ng best performance. May the best man win kung sino may pinakamaraming sa kanila, performance sa kanila o kung ano may nagawa nila na maganda kung meron ganun. kung meron man o wala. Ay nako. Ganun pa. Magkadugtong. Kung meron. Ayan kasi. Ay, ewan ko ba. Meron yung mga areas na baha. Meron yung nagko-cause din syempre ito ng traffic dahil nag-slow down ang mga sasakyan. Yung nag-message dito sabi po ng ng Pag-asa Dagupan, walang gale warning. Pwede silang mag-swimming. Ayan. Pero mag-iingat palagi. Plus syempre titignan nyo yung mga bata. Dahil ang hirap po yung pumunta kayo ng beach para magsaya. Biglan walay nababalang ugaw kasi nawawala yung mga ate niya. Nawawala yung nanay. Nawawala yung mga ate. Okay, bukas pala. Nahilo talaga ako sa PETSA. 28 lang ngayon. 28. Kasi bukas capping capping ng mga nursing students dyan sa ng Yupang, Pinma Yupang dyan sa Stadia. At bukas din 29, induction naman ng RC Santa Barbara. Yan, congratulations sa mga bagong officers ng Rotary Club of Santa Barbara. Yan, kainan na naman. Kainan na naman. Party na naman. Ayan. Marami na ako. Buti na lang hindi ako nakakapunta. Hindi nadadagdagan ang aking ganun hindi nadadagdagan ang aking timbang. Hindi na lang ako kumakain sa ibaba. Ay, nako, hindi nadadagdagan yung timbang, nababawasan ang laman ng bulsa. Magandang hapon na Chicora Aquino at Kuya Marjan sa Barangay Tabang. Naimbag nga malum kanyayo apon. Alala ko lang, yung dinaanan natin noon na Kalasyaw, Diversion Road, Kalasyaw, Mangaldat. Tapos na kaya yun? Di ba pinasok natin yun 1/3 pa lang yung natapos. Kalasyaw, Mangaldan, doon sa may boundary. Pag natapos po yun... Ano, di ba sabi mo parang patapos na siya nun? Yung sa end na yun. Sa gitna kaya. Tapos na. Oo naman. Kasi parang na nun. Dire-diretso. Pag natapos po yun, parang malapit lang, ulampas lang ng Coca-Cola plant. Kahit pa paano makakabawas po ng travel time. Di na kayo kailangang umikot, papuntang Kalasyaw, Tabang, Dagupan Road. Yan, doon na lang. Ayan, October na naman, pagpasok po ng October, paghahanda na naman po natin ang para sa piyesta ng mga patay. Kaya lang lagi naman umuulan, sabihin ko sana na maglinis na kayo. Simulan nyo na yung paglilinis sa mga sementeryo. Paano to idulap ala ng mot? Kaya hintayin natin yung medyo gaganda yung panahon. Lalo na dyan sa Eternal Gardens, nagawa yata nila ng paraan na para hindi napapasok yung tubig. May taas na nila. Doon na lang sa daan yung tubig. Pero doon sa mga, anong tawag nito? May kulandara, may inatoy. Tawag doon.
Medyo naitaas naman na nila. Tuman. Tinaas pa, ginagawa po doon, tatambakan nila, pero syempre yung lapida, itataas din Oo, nila. itataas din nila. Kaya lang maiwan syempre yung nandun sa ibaba. Mas malalim na siya. Hindi na siya 6 feet. 6.5 na. 10 feet na siya. Ayan, itinaas na siya. Eto na, tinignan ko lang itong Facebook po ng Dagupan Electric Corporation. Meron silang scheduled maintenance sa Dagupan bukas September 29, alas 9 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon, 5 hours. Ang affected ay bahagi ng Barangay Bunuan, Bukig, San Marino Subdivision. Magsasagawa ng maintenance of secondary lines to serve better the area and have a reliable distribution system. Yun lang naman, naka-schedule ng, kasi 28 ngayon, bukas na 29. Ayan. So ulitin po natin bukas po yung yung capping naman ng ng PINMA nurses diyan sa Stadia. And advance happy birthday nga pala kay Aizan Yadaw. Happy birthday, Aizan. At saka advance happy anniversary din. 'Di ba? October 1. Sino? Yung kakilala ko. Matagal pa, 30 pa yun. 30 ba? Sino yung may birthday? Wala din. Kasi September 1 siya. Ayun, napagbaliktad ko yung 1 at saka 30. So, 1. Tapos 30. Awan. Awan kainan. Pero mga kaibigan, so yan. Ayun, binabati po natin lahat po natin mga... ulitin po natin ha, yung pong aming Facebook account na DWIZ Northern Luzon. Tama ba yun? DWIZ 89... DWIC FM Northern Luzon, hindi po namin na yun ginagamit. Kaya may lumalabas doon ng mga sexy. Hindi po sa amin nanggagaling yung post. Kaya nahack yata yun. Kaya para masubaybayan nyo po kami kung gusto nyo kaming makita sa Facebook Live ay DWIZ Dagupan sa Facebook. Yan, panibagong dun ulit. Dadagdag ulit tayo ng mga mga likes and friends doon, ng mga followers dito po sa DWIC Dagupan. Eto pahabol, magandang hapon, magandang gabi kay Ate Tess Crisologo. Ang sabi niya, meron daw Zumba sa Magic Mall malakas. Every 4 to 5 p.m. Sunday, Monday, Friday, sabi ni Ate Tess Crisologo dyan sa Magic Mall. Okay. Magic Mall. Dito. Parang nasa taas eh. Meron silang Zumba sa taas. Parang nakita ko rin. Oo. So meron. Okay, mga kaibigan. So wala na po tayong sapat na oras. Mulan pa rin. Ang tabayanan po ninyo, bukas po makakasama-sama po tayo muli. Same time, same place, alas 5 hanggang alas 6 ng gabi. Nakasama po natin sa technical side si Robert Garcia. Ako po si Liway Manantan Iparagire. Ako naman si Susan Valdez Yadaw. Magandang gabi po sa inyo lahat. Sumayin nyo ang Todong Balita, Lunes hanggang Sabado, dito sa DWIZ-FM 89.3 News Radio Dagupan. DWIZ.